nandito po tayo ngayon sa Minor Basilica and Parish of St. Sebastian and Shrine of Our Lady of Mount Carmel dito sa Quiapo, Manila. At alam niyo ba mga kapanalig na ito ang natatanging simbahang yari sa bakal sa buong Pilipinas at sa buong Asia. Halina't alamin natin ang simbahang ito mga kapanalig. Tara! Isang maambong hapon ay nagpunta kami ni Nards dito sa San Sebastian Church. Seeing this Gothic-inspired church in person for the second time still amazes me. Ang magkakambal na spires na nakaturo sa kalangitan, ang mahal na Birhen ng Del Carmen sa itaas, ang bakas ng mga kalawang, at ang sumisilip na matandang imahe ng Birhen del Carmen sa retablo, talagang hinihintay tayo ng mahal na ina sa loob ng dambana. 1621 ay yari pa sa kahoy ang orihinal na simbahan, ngunit nasunog noong 1651 dahil sa Filipino-Chinese Uprising. 1880s naman, nang ang Cura Parroco ay inatasan ang Kastilang architect na si Genaro Palacios na gumawa ng simbahang hindi matitinag ng lindol. Thus, nakagawa sila ng simbahang yari sa purong bakal. Kinata ko ba to? Oo nga, bakal nga. Bakal nga siya mga kapanalig. Tapos, ayan, medyo nakikita natin na nag-rust na siya, no? Pero I'm sure na it will go under renovation. Mukha mayroong mga mag-aaral dito. St. Sebastian College, Recoletos. Ayan, Manila. Pagpasok ay anurang yan ang interior ng simbahan. Pagtingala ay makikita mo rin na yari sa bakal ang kisame. Makikita ang retablong may highlights ng ginto. Grabe ang detalye ng retablo. Makikitang mabusisi ang pagkakaukit at pagkakadesenyo ng mga detalye, mga kurba, mga ginto at mga kulay. I-comment nyo naman mga kapanalig kung sino ang dalawang santo na katabi ng mahal na Birhen ng bundok ng Carmelo. At sa baba sa gilid ng retablo ay ang imahe ni San Agustin at Santa Monica. At ang mga nakasabit na chandeliers kay gaganda. Sa left side ay makikita ang diorama ng dambana. Makikita rin na sa bawat pillars ay may mga naka-line up na mga imahen. Napansin ko nga rin pala na maging ang altar ay yari rin sa bakal. Bukod sa Nazareno ng Quiapo, masasabing milagrosa rin ang Nuestra Señora del Carmen de San Sebastian. Ito lang naman ang kauna-unahang imahe ng Birhen del Carmen sa Pilipinas na dinala ng mga Agustinong Recoletos noong 1618 sa pangunguna ni Fray Rodrigo de San Miguel. Sa tulong ng mga Agustinong Recoletos, naipalaganap ang debosyon sa Kayumangging Eskapularyo bago pa makarating ang mga Karmelita noong American period. Makikita rin ang magagandang stained glass at itong kairangyang pulpito. Buti na lang at na-preserve pa rin ang angking ganda at detalye ng pulpitong ito na mapapansin rin na may mga Agustinong santo sa palibot nito. Sa pagtingala ko sa dome ay purong bakal rin ito at pagtingala ko sa retablo mayor dahil madilim ay nito ko lang napansin na may matayog na imahen ni San Sebastian doon sa pinakatuktok. Si San Sebastian na dahil sa pananampalataya ay pinarusahan sa pamamagitan ng pagpana sa kanya. Nakita ko rin itong imahe ni San Ezekiel Moreno. Sa magkabilang gilid ay ang mararangyang mga retablo rin at nakita ko ang cute na imaheng ito ng Santo Niño na tila nakabihis na Kastilang General. Eres Niño Guapo! At sa kanan naman ay si San Jose. Maging ang mga upuan ay marangya rin sa detalye. At gayon rin ang confession booth. Talagang may privacy kapag nag-confession ka. At pati ang pintuan ay gawa sa... yung pintuan na ito na napakalaki. Bakal din. Grabe. Lahat bakal. Except for the chairs na gawa sa kahoy. At dito sa baptismal font na marble. Ibinahagi rin ni Nards na Makita niyo po sa paanan ng mahal na Birhen ng bundok ng Carmelo sa harap ng simbahan ang logo ng Carmelite Order o ng O-Carm. Pagkat ayon sa mga salaysay, ang imahe ng mahal na Birhen ng bundok ng Carmelo ay pagmamay-ari ng mga O-Carm na ipinadala nila sa mga Agustino sapagkat sila ay papasok sa Pilipinas. Kasi noon ay hindi pa makapasok ang mga Carmelita sa Pilipinas. Kaya sinabi nila sa mga Recoletos na dalihin ang imahe na to sa Pilipinas at magpalaganap ng debosyon sa mahal na Birhen ng bundok ng Carmelo. Na hanggang ngayon ay buhay na buhay, di ba? Brown. Dito rin po nagsimula, kung hindi po ako nagkakamali, dito rin po nagsimula ang Cofradia ng Nuestra Señora del Carmen sa Pilipinas. Hey, Adoration Chapel. Ka-style rin yung
Kung mapapansin niyo po sa Adoration Chapel, ang puso Ni San Agustin. At ang nakakatawa dun sa Adoration Chapel, parang siyang mini San Sebastian Church. Ayun, no? Big San Sebastian Church, mini San Sebastian Church. O, diba? At kahit San Sebastian. San Sebastian. Bago kami lumisan ni Nard sa dambana ay hinandugan muna namin ng maikling awitin ang mahal na ina. Splendor Celi, Virgo Puerpera. Pangalawang beses ko na makapunta dito sa San Sebastian Church, ngunit ganoon pa rin ang pakiramdam. Parang nakita ko pa rin ito sa kauna-unahang pagkakataon. Sabik makakatok kung tunay nga bang yari sa bakal ang simbahan, na patitingala sa mga detalye at disenyo na kapalibot sa loob ng simbahan at patuloy na namamanghak sa kakaibang estruktura na naging saksi sa maraming okasyon at pagkakataon sa Maynila na magpahanggang ngayon ay patuloy na matayog na nakatayo. Hinihintay ang mga mananampalataya na pumasok, manalangin at magsimba sa dambanang ito. Nakaligtas man ang simbahan sa mga lindol at sunog, ngunit hindi sa pangangalawang. Nawa ay bigyang pansin rin natin at pahalagahan ang tulad ng San Sebastian Church upang hindi lamang tayo ang makasaksi sa rangya at kasaysayang mayroon ang simbahang ito, kundi pati na rin ang mga susunod pang henerasyon. Mga kapanalig, nandito po tayo ngayon sa Retablo Mayor ng simbahan kung saan makikita natin sa pinakatuktok si San Sebastian at ganyan din naman sa gitna ang mahal na birhen ng bundok ng Carmelo na buhat pa sa Mexico, Spain na dinala dito sa Pilipinas. At dito po nagtatapos ang isa na namang adventures. Magkita rin na po tayo mga kapanalig. Kita-kits, God bless us always.